Dati, ini-imagine ko lang to eh. Yung, ano kayang feeling kung ako naman yung naglalakad sa ganitong lugar? Ano kayang feeling kung ako naman yung nakasakay sa eroplano? Pero eto ako ngayon, nakasakay na ako. Tara, samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo kung anong mga ganap ko sa first ever solo trip ko. Grabe, nakakakaba. So ito na nga, halos magtatatlong oras ako nakasakay sa isang car na ang kasama ko lang ay driver. Imagine, dalawa lang kami, grabe yung kaba ko. Lalo na nung nag-stop siya sa isang mini store. Tapos ang tagal niya dun, feeling ko anytime merong susunggab sa akin dun sa loob ng sasakyan. Pero thank God, safe naman ako. Safe naman kaming dalawa. At napakabait ng driver. Sa ngayon, papunta kami sa airport. Actually, malapit na. Alam nyo ba, hindi ako natulog kasi nga hindi naman ako sanay na mag-travel mag-isa. Pero nilakasan ko lang yung loob ko eh. Ganun talaga, there's always a first time for everything. So, pagpasok ko ng airport, kabang-kaba na naman ako kasi feeling ko hindi ko alam kung saan ako titingin, kung saan bang counter ang pupunta. Pero I manage. Kailangan mo lang talaga magbasa. Papunta akong Singapore. Hindi siya first. Hindi, second time pupunta Singapore, pero yung first time is nag-land lang. So, hindi ka talaga siya naikot. Excited ako mapuntahan yung Singapore kasi sabi nila, yung country na yun is napakalinis talaga and feeling mo talaga super safe ka. So, excited akong maramdaman yung mga yun. Ayan, paupo-upo muna ako. Siyempre, wala akong kausap. Facebook, patingin-tingin sa paligid, tinitingnan ko yung mga tao. At sa wakas, tinawag na rin kami. So, siyempre, pila-pila muna. Kailangan mo lang talaga maging attentive. Maging attentive sa mga i-announce at maging attentive sa mga gamit mo. Ito na, this is it, papasok na sa aeroplano. Actually, second time ko na tong sumakay sa aeroplano. Nakapila muna kami, mahaba-habang pila, medyo matagal. Alam niyo ba, nagsisisi pa akong nakasapatos ako dyan. Mamaya ikukwento ko. So ayan, binigyan kami ng isang wireless headset. Bumungad sa akin, ang tawag pala dyan is business class, yung mga nandyan sa harapan. Tapos yung mga parang regular lang na mga seats, ang tawag pala dun na economy class. O, di ba, may natutunan kayo sa akin. So ayun nga. Medyo matagal-tagal pa, hanap-hanap ng seats. Gusto ko talaga sa tabi ng window kasi syempre, marami kang gustong shots, gusto mong picturean, halos picturean mo na lang buong biyahe mo yung mga ulap, di ba? A few moments later. Flex ko lang yung binigay nilang wireless headset. So, hindi pala ako sa tabi ng window kasi may bata. O, ayan, kinurot ko na yung bata, inaway ko, charot. Ako dapat yung nandun kaso, syempre, bata siya. Ibigay na natin, nakakatanda tayo eh. Ayan guys. Ngayon lang ako nakakita ng upuan na may monitor, charis. Syempre, pindut-pindutin, nasa harapan na, diba? Abot kamay na, so i-touch mo naman. Ang daming movie. Dami mong movies na pwedeng pagpilian. Dun pala yun. So, ayan yung wireless headset. At si ate nyo may hawak na juice. Kunwari, nahiya pa ako sa mga stewardess. Yun pala, kahit anong gusto mong food, ibibigay. Medyo masakit na yung puwet ko dito. So, ayan, nagpindot-pindot na lang muna ako. Swipe, ganems. Dun, from there, ayan, na-miss ko yung Pilipinas. So, hinanap ko sa mapa. Napit ko kasi mama kung nasan siya. Baka nasa kapitbahay na naman. Charot, di ko pala siya makita. Parang ako, hindi niya makita yung halaga ko. Finally, nakarating na rin po tayo. At syempre, lakaran na naman to. Ayan, lakad-lakad. Alam niyo, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Sobrang lawak, sobrang luwang ng airport nila. Pero buti na lang, meron tong... Lagi ko nakalimutan yung tawag dun eh. Parang human escalator. Basta ganun. Pababa na, kailangan nating pumunta sa kung saan nararapat.
Alam niyo ba, dito ako na-amaze sa may taxi, sa may Grab. Kasi babae yung driver, tapos may edad na. Alam niyo ba yun? Yung parang sa bansa nila, age doesn't matter. Hindi lang sa love pati sa work. Sobrang dedicated magtrabaho. Ayan, gutom na po ako. Sumakay kami sa train. Gutom na ako. Actually, subway pala yun. Ano ba yan? Baka mabash ako dito. Sa Jollibee, sana all my bebe. Charot. So, ayan. Na-miss ko yung Jollibee after almost 2 years. Hindi. Mahigit 1 taon pa. Ngayon, titikman natin yung Jollibee sa Singapore. So, upon tasting, wala. Iba pa rin ang Jollibee sa Pilipinas. At dahil nga marami akong pangarap sa buhay, pangarap ko din talaga magka-tattoo pero bawal. So, henna lang muna. Ang tawag ata nila dito is bridal henna. Basta ganun. Ayan, si ate. Ang tagal ko kayo namili ng design. Yung pala mekos lang ni ate yung design. Pero maganda naman. After how many hours, kailangan mo siyang basahin para lumabas yung tunay na kulay. Parang yung friend mo, charet. Yan no, ang ganda. Parang ako. Charot na naman. Feeling ko mababash na talaga ako. Pero bago ko tapusin ang video nito, gusto ko lang sabihin sa'yo kapatid na huwag tayong tumigil mangarap.